eto na nga po mga kababayan, no? Yung tanong natin kanina kung ano nga ba ang reaksyon ni Auntie Claire ukol sa isinampang kaso ni Kong Libiste mga kababayan. At eto na nga, bumuelta na nga po si Auntie Claire mga kababayan. Diba? At ang nakapagtataka ay tila hindi na to nakapagtataka mga kababayan. Halos sabay-sabay na nagpa-interview si Auntie Claire sa lahat ng media outlet po mga kababayan. Diba? Pero yung nasa screen natin ay GMA lang at saka News 5. Marami pang iba yan, panigurado mga kababayan. Diba po? Headlines kaagad nila yung sagot ni Auntie Claire laban kay Kong Leandro Libiste mga kababayan. Diba po? Samantalang yung kay Kong ay di masyado mga kababayan, no? Pero itong kay Auntie Claire ay naku po, sobrang headlines talaga mga kababayan. Buwelta ni Castro. Yun know, mga kababayan, di ba po? So eto, pakinggan natin yung sagot ni Auntie Claire Cabayan. Claire Castro. Magandang hapon po sa inyo, Yuse Castro. Yes, good afternoon sa iyo, Ruth, at sa lahat ng nanonood sa iyong programa. Good afternoon po. Direkta na po tayo, yaan sa pagsasampa ng libel sa inyo ni Congressman Libiste. Ano po masasabi nyo dyan? Actually, Ruth, hindi ko pa natatanggap kung yung complaint, so hindi ko alam yung mga allegations. So, sasagot lang ako doon sa mga nadidinig kong sinasabi niya. Okay. According to him, kaya siya nag-file sa akin dahil sa sinabi ko daw na nagbenta siya ng kumpanya na may prangkisa. Tama? At nakita nung dito sa isang programa, sa isang interview, na hindi galing sa akin ang nasabing balita ko, hindi mismo kay Ombudsman. Sa Ombudsman. Pero hindi nga niya daw sasampahan ng kasang Ombudsman. Mas pinili niya akong sampahan. Kahit ako yung hindi yung source. Well, anyway, kung yun lang naman ang issue, Ruth, kasi yun lang yung nababanggit niya, siguro mas maganda, unang-una, meron naman kasi talaga siyang issue sa DOE. So mas maganda, sagutin muna niya yon kaysa ma-divert yung attention ng tao dahil baka mawala yung issue tungkol sa pagmumulta sa di umanong hindi niya pagtalima sa kanyang obligasyon dito sa kanyang mga solar firms. At ito'y naging malaking kawalan sa ating bansa at sa sabi ni Secretary Sharon Garin ay naapektuhan ng 12,000 households. Yun ang sa akin pagkakaalalang sinabi ni Secretary Sharon Garin. So dapat masagot muna niya yan dahil talagang malaki ang Iba-iba mga kababayan. Grabe talaga itong si Auntie Claire Cabayan, no? Diba? Wag muna siyang atuparin mga kababayan. Yung unahin daw po ni Kong Libiste ay yung mga kaso niya mga kababayan ata. Yun yung kailangan niya munang sagutin raw. Wag muna yung siya, yung sasampahan ng kaso mga kababayan. Diba po? Grabe talaga itong Auntie Claire Cabayan. ang epekto nito sa hindi pagtalima sa obligasyon. Now, patungkol sa sinasabi niya na sinabi ko daw na hindi naman siya nagbenta daw siya ng kumpanya na may prangkisa. Hindi din sa akin galing yon. Mismo siya ang nagsasabi sa isang interview nung tinanong siya kung ano ang estado ng solar para sa bayan na siyang may prangkisa. Sinabi niya na hindi na siya ang may-ari at tinanong siya kung ito ba'y na-divest niya. Sinabi niya, oo, nag-divest siya. So, hindi sa akin galing na nag-divest siya ng property or Nako po mga kababayan, Auntie, naghuhugas kamay ka na ha? Ikaw ha? rather ng kumpanya na may prangkisa kung hindi galing mismo sa kanya. Na makikita naman yan sa mga interviews niya. Yung medyo pinanood ko nga rin po briefly yung kanyang briefing kasi ang sinasabi niya kasi parang kumbaga parang nagkamali daw po kayo sa anyway, masalimuot po yung mga kumpanya, no? Ang sinasabi niya lang po, nagkamali daw kayo, hindi daw kayo nag-research doon sa pagtukoy sa kanyang kumpanya na binenta na hindi naman daw po niya binenta yung merong franchise. Parang ganun yung paliwanag niya, kumbaga parang iba yung tinutukoy na kumpanya, ano po. Pero may binanggit din kasi siya, I mean, you know, if you're just looking at yung mga companies na sinasabi niya, no? Pero ang sinasabi niya rin po ay tila kasi yung mga ganitong mga pahayag niyo daw, nililihis lang daw yung tunay na issue tungkol dun sa usapin po ng korupsyon sa gobyerno. Tama. Ruth, hindi naman sa atin ang galing yung issue na to. Hindi. Nagsimula ito. Hindi sa kanya mga kababayan talaga.
Hindi, kabayan. ito kay Ombudsman sa kanyang programa. Doon nag-start ito. At ang sabi nga niya, di ba, hindi dapat lang nape-flip ang pag-aari, lalo na kung may prangkisa. At ito din naman ay nanggaling din sa Secretary of Energy. Hindi po ito galing. So hindi maaaring sabihin na iniiwas lang yung politika or iniiwas lang yung totoong issue. Iba ang issue sa flood control projects, iba ang issue dito sa kumpanya na may prangkisa na hindi daw niya natupad. Hindi niya natupad ang kanyang obligasyon. At muli, sabi niya hindi siya nagbenta ng kanyang kumpanya na may prangkisa. Mas maganda dito, Ruth. Lahat, iniimbitahan ko na. Tignan niyo po yung kopya sa SEC nitong solar para sa bayan. Makikita natin dyan kung talagang hindi siya nag-divest. But anyway, inamin naman niya, nag-divest siya. Sinabi niya sa interview. Yung sinasabi nyo nga kasi hindi kayo yung source no tungkol dito sa mga usapin tungkol dito sa mga solar Iba energy to sa companies Tikler, ni mga Congressman Libiste. Bakit po kaya kayo yung kinasuhan? Ano? Yun. Bakit po kaya kayo yung pinuntirya? Magandang tanong to, mga kababayan. Pakinggan natin kung anong sagot ni Auntie dito, mga kababayan, ha? Okay? Anong tingin nyo dyan? Hindi, inamin niya kanina sa interview niya rin. Ang sabi niya, hindi niya na makakasuhan si Ombudsman dahil daw kaibigan ng nanay niya at ginagalang niya. So does it mean ba na dahil hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang, ako Oh, syempre, hindi kayo. Sino bang gagalang sa'yo, Ante? Ikaw ba, kabayan? Ginagalang mo ba si Ante, mga kababayan? Di ba? Grabe. Grabe nga kayong mangbalahura kay BP Sara. Di ba? Nako po, sa mga lalong-lalo na sa mga Duterte, kabayan. Grabe itong si Auntie Claire. Putak ng putak ito, mga kabayan. Kaya ngayon, siya yung inano ni Kong Libiste, ay nako po, sobrang defensive. Hindi ako, kabayan. Hindi daw siya. yung pipiliin niya. So sinisingle out niya ako. So parang ako yung ayaw niyang pagsalitain. Well, in the first place, sabi ko nga, Ruth, lahat ng aking na-content, base naman din sa news. Hindi raw siya pagsalitain, mga kababayan. At nagre-react lang tayo at ine-explain ko sa mga viewers natin yung legal implication nito. Pagka may prangkisa ka, paano mo binenta, at kung kailan ka may conflict of interest. Kasi lumalabas dito, siya pa ay parte ng SPNEC. And I believe, kung di tayo magkakamali dyan, ang SPNEC ay also still engaging, no? And transacting with the government. So, ang tanong dyan, may conflict of interest ba siya being a congressman and still owns 18% dun sa SPNEC? No, I mean, it is a legal question. Kanina ho, binanggit nyo na based on DOE, no, yung statement ng DOE, may mga naapektuhan tayong kababayan dahil nga dito sa parang hindi natuloy o hindi na-unsyami na programa sana nitong solar energy company ni Congressman Leviste. Pero ang sabi niya po doon sa press con, kayo daw po yung parang mga pahayag nyo ay siyang nagkaroon ng chilling effect sa mga investors dahil parang baka daw po ma-discourage yung mga investors dahil daw po na-vlog daw yung mga katulad niya na may mga ganitong hatid naman sana na serbisyo sa publiko. Tinutuhoy niya po yung isang project daw po niya sa Nueva Ecija. Yung sa Nueva Ecija ba? Sa SPNEC? Sa ano naman po ito sa Meralco Gen naman po ito Well, anyway, kahit po walang nag-vlog, nasa news po yan. Mainstream pa po. So, papaano niyo po masisisi sa akin kung ang naglabas po nito ay ang Ombudsman at ang Department of Energy. Ipiniliwanag sa lahat ng mga news network, no? Kung paano ba ang nangyari at ano ba yung liability ng Solar Philippines na pag-aari. 99% pag-aari pa, di umano, base sa record po ng DOE, pag-aari pa po ito ni Congressman Libiste. So bakit sa akin niya ituturo kung mismo ang source ay Department of Energy at ang Ombudsman? As a lawyer po, anong tingin nyo? Kumpiyansa ba kayo na masasagot nyo po ito ng maayos? Wala pa naman po kayong kopya, sabi nyo. No? Pero ano po ang next move nyo? Okay. Well, as a lawyer and as the defendant in that case, syempre sabihin ko matatalo ko siya. Paano pong paraan? Sa paano pong paraan? Ano po yung, saan galing po yung inyong kumpiyansa? Dokumento.
Okay. Yung walang laman, Ma'am, Ate Claire? move on na tayo sa ibang issue. Medyo mainit din po kasi itong usapin ng Independent Commission for Infrastructure. Kanina, may statement na din po si Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi niya na parang parang towards the end na rin daw po yung tungkulin ng ICI. May direktiba po ba or may binanggit po ba ang Pangulo tungkol dito? Sa ngayon po, katulad po na sinabi ng Pangulo, titignan po niya kung na maaari na yung mga naging trabaho po ay maaari na bang patapos, halos na kompleto na po. Dahil mismo si Secretary Babe Singson at si dating Commissioner Fajardo nagsabi na sila mismo, yung kanilang mandato ay natapos na. So titignan na lamang po kung ang mga trabaho po nila ay halos pa kompleto na. At darating din naman po time, nandiyan din po yung AO94. Wala na to mga kababayan. Wala na. Yung ICI mga kababayan, sino pa bang naniniwala dyan, kabayan? Ikaw ang tatanungin ko, kabayan. Naniniwala ka pa ba dyan, kabayan? Sige nga, magkomento nga kayo. Naniniwala pa ba kayo dyan sa ICI ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan? Di ba? Nako, wala na mga kababayan. Tapos mga kababayan, eto, balik tayo dito sa usaping ng pagkaso ni Kong Lebiste kay Attorney Auntie Claire Castro, mga kababayan. Na sinabi niyang hindi ako. Tila naghuhugas siya ng kamay, mga kababayan. Nako po, mga kababayan, no? Samantala, na itong si Auntie Claire, mga kababayan, ay putak ng putak ito. Diba? Grabe kung makaano, mga kababayan. Tapos ngayon, hindi raw siya. Hugas kamay na, mga kababayan. Diba? Ibang klase talaga itong attorney na si Auntie Claire, mga kababayan, no? Wala talaga. Wala talaga, mga kababayan. Buti na lang at sinamahan itong si Kong Lebiste ni Attorney Topacio, mga kababayan. Para sa hearing, mga kababayan, ay nako po, yung magsasagutan, Attorney Topacio at itong si Attorney Claire, pero panigurado, kukuha rin ata siya ng lawyer kung sakaling magdidinig na yan, mga kabayan, di ba? Nako po. Ikaw, kabayan, ano ang masasabi mo sa mga sagot o mga banat ni Auntie Claire sa ginawa ng kampo ni Kong Lebiste, kabayan? Magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan, ha? At ingat kayo, kabayan, ha? And God bless you, kabayan. God bless you po.